question. Do you remember your first love? And why do you think you fell in love with that person? Siyempre sila naman hindi, first love never dies, di ba? Kaya maalala mo talaga ang first love. Without naming names po, of course. Yeah, oo. Of course, I remember my first love, and he became my first love because he was my first boyfriend. Kaya first love. And talagang marami naman din siyang naitulong sa akin bilang tao. Hindi siya yung parang first boyfriend lang na parang binarubal ka or whatever. Minahal talaga. Minahal at parubal ka. Na romantic lang na plain. Yes, very, kumbaga it's a very memorable first boyfriend talaga. He took care of me and my needs and everything. Did this happen later on in life or medyo early pa po? Later on in life. Medyo late ako nagkaroon ng boyfriend. Very pure. Oh my gosh. Hindi ako naka-white kasi. Sa mga songs po nila, kasi for example, pag nag-create word ako po sa mga songs, may mga parang para sa ganito, para kay ganyan. So sa mga songs po ba, for example, yung for the short, it's for this, may ganun po ba? Kumbaga when I sing a song, parang meron ba ako sa mind ko na dinededicate ko. Ako yung mga ganun yung songs. Siyempre dapat, for me, pagkakanta ng song, merong parang inspiration behind that song. Parang isipin ko, itong song na to, para sa ganito. Para mas siguro mas feel na feel ko yung For the short, ha? can you po nilidedicate yung for the short? Foolish Heart, para sa... Obvious na favorite niya. Foolish Heart para sa mga heart na talagang hindi matutututo, ganyan. Jealous. Parang ako yan. Jealous para sa mga nagsiselos na yung mahal nila ay meron ng mahal na iba. Someday. Ang someday. Someday para sa mga trying to move on na sinasabi na merong much better than your ex, so wag kang hinayang sa split up. Love moves. Love Moses, pin-explain talaga sa akin. Basahin mo na lang kaya yung lyrics. Yung love moves para sa mga nakahanap na ng special someone na hindi mo inaasahan na dumating sa buhay. Yan. Nahiya pa siya. I love you, goodbye daw. I love you, goodbye para sa mga ex na tumatawag-tawag pa at hindi mo alam kung magkakabalikan ba kayo. Yes. Parang pinapaasa ka lang, tumatawag-tawag lang sa'yo. I love you, goodbye. Yes, ganyan. Yes. Most of my followers are K-pop and K-drama fans. Back then, you released an exclusive album sa Korea, compilation album in 2009, and sabi sa website, you were the first Filipina to do it. How was it back then? It's always an honor pag may mga ganyang like to release an album internationally. Di ba sabi ko nga, hindi mo ini-expect, pero pag na-release siya internationally, syempre iba rin yung feeling. So, and till now, yung mga K-pop and yung mga singers nila, kumbaga, alam nila yung mga songs ko and they love my songs. Before po kasi nung pandemic, nag-live po kayo sa Amazing People. Nanood po ako nung and then nag-cover kayo ng song from Crash Landing on You. Yes. Yung Flower. I think that was the first Facebook Live nung nasa may parang music room ako. Tapos ma'am, nung nag-cover kayo na din siya sa YouTube, tapos may nabasa ako sa comments na you read the lyrics in Hangul. Yes. Oo, I read the lyrics in Hangul kasi di ba merong yung romanized version. Medyo hindi ako familiar kasi may mga EU. Pero kasi I studied Korean, yung language, and mas comfortable ako to read it in Hangul. Yeah, and to pronounce it in. And then Miss Nina, meron po ba kayong plans na mag-cover ka ng mga K-drama o Miss Nina? Yes! Oo, marami akong naiisip, marami akong naririnig sa Spotify na gusto kong i-cover. Wala lang masyadong time for now. And, lastly, paano yung mga recent K-drama watch playlist? Ngayon, mga gusto ko panoorin pero hindi ko pa napapanood yan. Squid Game 2, diba? Tapos, meron akong pinanood, ay ano ba to? Yung kay, nalimutan ko na.
Basta kakatapos ko lang manood. Yung sa from Inheritors, yung kasama ni Lee Min Ho doon. Sino ba yun? Si Mubin. Si Kim Mubin. Diba? Meron siyang parang may recent movie siya sa Netflix. Yung napanood ko. Nakalimutan ko lang yung title, pero gusto ko kasi si Kim Mubin. Most recommended K-drama. Ay, Crash Landing talaga. Natapos ko talaga siya. Iba talaga. Nakanta ko pa yung song. Miss Ina, are you also open? Kasi maraming OPM artists, nagiging theater play na yung mga ano nila, yung mga kanta nila. So are you also open that your songs will be also made into a theater production? Sure, why not? Medyo ma-epitomize din yung mga songs ko din, di ba? And talaga mag-stay forever yung songs if they would do that. I'd be happy to do that. And are also planning to have anniversary releases or probably concert after this one? Kasi nga, di ba, your songs are already mga 20 to 25 years na rin. Yes. Yeah. Kung may concert, kasama yung mga songs ko, it's a good idea actually. Yeah, we can do that. Pero mga ilang oras kaya, mga 4 hours. Yung concert sa dami ng mga songs. Pero bakit hindi, di ba? Why not? Pwede. Was it difficult to plan for the concert? I mean, of course, there are a lot of Nina songs. Yes. Oo, napipilian, di ba? Was it difficult to trim them down? It was actually. Always naman sa concert. Kasi parang gusto ko ilagay lahat ng mga songs eh. Pero syempre, puro Nina songs na naman ang ilagay. Why not? Okay lang naman ilagay lahat ng Nina songs in one concert. Pero doon natin gagawin yung anniversary concert. Pero sobrang hirap to trim down all the songs. Kung ano yung mga dapat kantahin sa Love Matters. Miss Tina, as an artist, paano na po sina-challenge yung sarili niyo para po mag-evolve pa po kayo or yung mga hindi pa po kayo nagano sa scene? Kasi naman, I am my own, kumbaga, enemy. Kung compare ko yung sarili ko from the last gig na ginawa ko, so, lagi parang inisip ko, ay, hindi okay yung ginawa ko that time, so I'll make it better. So, I just challenge myself to do more siguro and to sing some songs that are very challenging. Are you also doing yung mga upbeats? Yes naman, sa mga bar gigs ko. They also ask me to sing mga upbeat songs. Like sa mga parties din, di ba, pag mga special shows, special occasions, syempre gusto nila party. So sometimes I sing fast songs. Siyempre, yung merkado ka na rin naman, lalo na sa mga batang 90s and early 2000s, ano. Meron ka ng 10 Awit Awards, then may, siyempre, since markable, ano ka na rin naman singer, meron ka bang nilook forward ang isang Nina as a singer? I'm not really, parang, I wanna do this, siguro for now, whatever comes, I will accept it. So, hindi ako yung parang I want to, this is my goal for me. Ganun. Kasi minsan, if you don't, hindi mo na-fulfill yung goal mo, so frustrate ka lang eh. So, whatever comes, kung kunyari merong judging gig, like series of shows, or meron tayong tawag dito, show sa TV, gano'n. So, I accept this as it is. I don't really have a goal to get bigger and bigger. Kumbaga, I take it, till now, I take it one step at a time. Hanggang ngayon. Siguro kaya parang alam mo yun, pag ganun, hindi yung parang pasugod siya. Siyempre, nung pumasok ako sa industry, nasa R&B era tayo. Yes. Hindi nagbabago-bago yung genre, yung music. How you differentiate naman po yung music na meron tayo before, yung mga panahon ni Bogan, and yung music na meron na tayo ngayon? Well, talaga namang nag-evolve talaga yung music, like, at saka yung mga era of music, nag-iiba-iba din siya, like R&B this time, after R&B, nag-rock music, then after that, hindi ba nagbanda-banda, after that, parang nag-contest piece music, so nag-iiba-iba talaga siya. So, ikaw rin, as an artist, dapat you have to evolve and really, first of all, stick to your roots or stick to your sound, and then siguro try to just incorporate a few sound of the now. So,
Huwag mo nang totally i-change. Kumbaga, yun pa rin yung music mo, pero dagdag ka lang ng konti. The sound. Medyo challenging din ba yun sa inyo as a singer, especially the changes of the sound na hinahanap rin po ng masa? Yes, very challenging din as an artist, as a singer, kasi paano kung hindi bagay sa boses mo? Anong gagawin mo? You have to really, siguro sabi ko nga, yun pa rin yung sound mo, pero konti lang ang idagdag mo from the sound that's happening right now. Please, relevant ka pa rin. Yes. Gusto mo nag-judge na po ba sa mga realities? Nag-judge na ba? Parang isang beses, parang BBB. BBB lang. Pero sa mga singing contest ngayon na reality. Singing contest, parang wala pa yan. Pero given a chance po, kung maging judgment kayo, ano po ba yung mga qualities na hinahanap ninyo sa mga magiging next singing star? Gusto ko sana yung hindi lang sila kakanta dahil kakanta lang sila. Yung hinahanap ko talaga is yung talagang naiintindihan nila yung song and they will interpret it the way na maintindihan ng audience kung ano kinakanta. Hindi yung parang talagang kakanta ka lang, parang ang galing ko kumanta. Ang galing ko lang kumanta. Pero gusto ko yung magaling sa kumanta, pero naiintindihan nila yung song na naiintindihan nila kung paano i-interpret or sasabihin yung story ng song sa mga tao nakikinig. Kasi syempre nakikinig sila, ang ganda ng boses. Alam ba nila kung ano yung kinakanta? Yun yung gusto kong hanapin sa